Hello, Leo. Salamat sa pagbisita o salamat sa pagbabalik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign, and Venus Love Reading ulit para sa sign ng Leo. Tamang-tama Pisces season, so appropriate ang love reading. Kunin nyo lamang po kung ano ang nakarelate kayo, tapon nyo hindi. Pag hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring susunod na pag-upload o susunod na video ang siyang makaka-relate tayo. So, subscribe lamang po tayo para maabutan natin ang next na pag-upload ng video. Uy, Leo. Usually, pag lumalabas tong card na to, ang initial interpretation ko is, alam mo yung nasa relasyon ka pero you feel so alone. Pwede din na iniwan, na pag-iwanan, na pwede din na, tingnan mo basag yung vase, oh. Everything na naipundar mo, nawala ng isang iglap, o pwede din na kinuha ng ibang tao, malalaman natin ang buong istorya. Hindi naman buo, ang mas liwanag, kaliwanagan sa mga susunod na cards. Pero Leo, maaaring meron kang pinagdadaanan ngayon na isang bagay na hindi mo ginusto, of course. Kasi may nawala may kinuha sa'yo. Pero with this card here, maaari kasing nakaraan na ito, nangyari na nung nakaraan. At ikaw itong nagpapahinga na ngayon na hindi mo na ready mag-commit, hindi mo na susulong sa isang panibagong relasyon o hindi mo nagagawa ng isang bagay na kakain na naman ng enerhiya mo o papaguring ka na naman. Kasi Four of Swords is a period of rest. Transformation is coming sa'yo. In the most recent past, maaaring nung Feb, pwede din nung January, pero very recent eh. Parang hinayaan ka lang, inabando na, nineglect, napabayaan. At tapos na yon. Although hindi pa fully nakaka-heal o nakaka-move on, nasa phase ka ngayon ng pagpapahinga. Madilim ang paligid, pero ikaw ay nagpapahinga. At parang hindi mo muna pinagtutuunan ng major energy itong paraan ng pag-iwan sa'yo. Ang magandang energy na napipick up ko sa reading mo ngayon, Leo, ay ikaw ay dumaraan sa isang pagbabago. Death card, death of an old self, death of an old relationship, death of a relationship that is no longer working for you. So parang nakapahinga ka ngayon at ikaw itong parang ako naman, darating ka sa punto ng parang aalis ka na sa sitwasyon na hindi na nakakatulong, hindi na mabigat na para sa'yo. At pwede din na nasa relasyon ka pa pero you feel neglected. At dahil doon, pinag-iisipan mo na ngayon itong period of rest na to, maaaring nagpaplano ka na, pinag-iisipan mo na kung paano aalis, pinag-iisipan mo na kung paano um, aayusin, let's say, yung papeles kung halimbawa may anak kayo, kung paano na wala na yung partner mo, wala ka ng kasangga, at magiging solo parent ka na lang. Ang maganda dyan, kasi dahil nakapahinga ka na ngayon, malalaman mo na hindi na siya nag-work or mapagtatanto mo na hindi na to para magpatuloy pa. At sa ngayon, ikaw ay magpaplano o gagawa ng paraan para maituloy mo yung buhay mo na hindi masyadong apektado yung mga tao sa paligid mo. Coming from a very strong place, Leo ka eh, malakas kang tao at alam mo kung paano i-lead ang isang sitwasyon, alam mo din kung paano ipronta yung sarili mo at hindi mo papakita hindi mo papakita na naghihirap ka, hindi mo papakita na nahihirapan ka. Alam mo yung kanta ni Sia na Titanium, I am Titanium, ganon. You're coming from a very strong place and hindi mo man tanggap fully na may mga pagbabago na magaganap sa iyong buhay. Alam mo na kinakailangan mong i-approach siya sa paraan na
Hindi mo papakita na nahihirapan ka. Oracle of Pentacles. Maaaring pera ang pinag-awayan nyo. Maaaring meron kayong joint custody. Maaari din na naapektuhan na yung naapektuhan na yung mga tao sa bahay. Kaya gagawa ka na o paplanuhin mo na yung paraan para tapusin na ang mga bagay na nagwe-weigh sa'yo pababa, humihila sa'yo pababa. Sa ngayon, parang siguro this March, sandali lang, pahinga muna ako o sandali lang babakasyon muna ako. Pwede din na sandali lang, di ko muna iisipin yan. Pero alam mo na sooner or later, meron mga pagbabagong magaganap. Pero hindi ka susuko, hindi mo susukuan yung mga pagbabagong ito. Maaaring masakit, nasaktan ka, at failure of a marriage ito. Pero hindi hindi ka para panghinaan ng loob. Yun yung energy na napipick up ko. Leo ka malakas ka, at yun ang iaano mo ba, ile-leverage mo yung lakas mo, yung inner strength mo and wisdom mo para mapagtagumpayan itong current na pinagdaraanan mo when it comes to home life. Pwede nga yun nga na ubusan ng pera, nawalan ng pera, kinuha yung ipon mo, or nawasak ang relasyon dahil sa pagkagahaman ni partner, pwedeng ganon. At ang good thing doon is ikaw yung karma will bite back. Ikaw yung napag-iwanan, no? Ikaw yung parang sinaktan. Wala akong nakikitang sakit dito, like heartache. Ang nakikita ko lang neglect, iniwan, napag-iwanan, nilayasan, pwedeng ganun. Pero magician, with the magician here, you have everything you need and aware ka doon, which is such a good thing. And paplanuhin mo yung mga next steps mo towards proving your worth, or next steps mo towards standing up for your kids. Pwedeng ganun. Kung meron kayong anak, lalaban ka para makuha yung karapatan nila. What does that mean? Halimbawa, karapatan para sa bahay. Let's say, yung ex mo, meron ng bagong kinakasama, pero yung bahay ay may karapatan doon yung anak nyo, so ipaglalaban mo yung karapatan ng anak mo. Hindi na siya tungkol sa iyo alam mo yun. Ang Four of Wands dito reverse, maaaring depression, pwedeng sadness, failure of a marriage. Traditionally, ang meaning nito is celebration, happiness, marriage, stability. Pero parang ano ka muna, time off muna sa, let's say, sa mga legal stuff when it comes to marriage. Pwede din na yun nga, na-realize mo na, hindi na nagwo-work to, hindi na magwo-work to. Kailangan ko nang planuhin yung exit ko, o kailangan ko nang planuhin yung mga bagay para hindi maagrabyado yung mga tao sa paligid ko. May maaagrabyado at ipaglalaban mo yon. At once na mag-start na ang transformative journey na ito, transformative, pwedeng single ka na ulit. That could be the transformation. Pwedeng magre-relocate ka, lilipat ka ng bansa, lilipat ka ng bahay, maglilipat ka ng trabaho. Yon, yung transformation na yon. Essentially, kumbaga 180 degrees ng current life mo. Bawa dati, hindi ka na babakante sa relasyon, ngayon magiging single ka na. That is that death. Pwede ding death of an old self, death of an old mindset. Yung dati iniisip mo na love is always enough, okay na na mahal namin na isa't isa, ngayon marirealize mo, death of that old ways of thinking, ngayon marirealize mo na love is never enough. Once mag-start yung transformation journey na yan na ang Seven of Cups, maaaring may ahas sa paligid mo, hindi. Pero ang ibig sabihin talaga nito, magkakaroon ka ng maraming options. Ingat ka lang sa pagpili kasi maaaring yung options, don't choose from a place of lack. What does that mean? Halimbawa, maraming options na ino-offer sa'yo. Halimbawa, uy, meron akong, dito, may offer na, may nakita ako sa Facebook, na mag-abroad easily, kailangan mo lang maglabas ng ganitong amount. So, dahil kailangan gustong-gusto mo na desperado ka nang makaalis sa sitwasyon mo, maglalabas ka ng ganong amount.
without even researching kung legit ba yung company na yon. So, wag kang gumawa ng desisyon dahil lang, kaya ahas yan kasi ingat ka na it will stab you in the back. Wag kang gumawa ng desisyon out of, let's say, spite, anger, paghihiganti, gusto mo makahiganti, nagmamadali ka or desperado ka na makaalis, so kakagatin mo na lang kung ano yung offer sa'yo. Ingat ka na yung pipiliin mo na cup based from multiple offers ay may ahas sa loob nun. Kasi maaaring dahil hindi mo pinag-iisipan, nagmamadali ka makaalis, kakagatin mo na lang kung ano yung offer sa'yo. Tower. Kung ano man yung pinaplano mong yan, kung ano man yung transformation, kung ano man yung mababago sa paligid mo, kinakailangan mangyari yon. Ang tower ay end of ano to, parang sampal ni universe to. Halimbawa, yung isang relasyon na akala mo perfect na ang lahat, akala mo may expectations ka na magiging mabuting, I don't know, partner, yung partner mo, maraming red flags pero hindi mo pinapansin. Yung red flags na yon fully magma-manifest, magko-conclude na into parang lalabas na yung tunay nilang baho, parang ganon. O pwede din na mag-e-end na ng relationship. Yung long-standing issue nyo, halimbawa, away sa pamilya, away sa pera, ngayon na kumbaga, magko-conclude na yung issue na yun. Lahat ng mga issues nyo dati na hindi mo pinapansin, mag-finalize na this month. Kumbaga, lalabas na tuluyan yung tunay na kulay, tunay na baho, magmamanifest na yung mga dati mong nakukutuban dito sa tao na to. Bawa, yung iba sa inyo, maaaring nakakakutob na parang merong pandaraya, merong panloloko behind your back, na hindi mo pinapansin, sinisweep mo lang under the rug, kasi feeling mo love is enough nga or feeling mo maaayos pa ang relasyon, ang tower magkukulminate na this March, itong tower. Ibig sabihin, yun ay major sampal ni universe. Ibig sabihin din nun, halimbawa, meron kang kutob, no, dati na parang nakukutuban mo ng niloloko ka, hindi mo pinapansin. Wala kang ginagawa. Ngayon, si universe na yung magsi-step in, gagawa ng paraan para totally kumilos ka na. Kasi matagal mo nang napapansin, wala kang ginagawa, nagpipikit, kibit-balikat ka, patay mali siya ka. Ayaw mong kumilos ayaw mong gawa ng paraan kahit pa pinaparamdam ko na sa'yo by kutob na gawin mo to, gawin mo yan, ayaw mong gawin. Ako ngayon ang gagawa ng paraan para mag-take ka na ng action. Yan ang tower. Ibig sabihin din yan, everything that is not built on a solid foundation, maaaring ang relasyon nyo hindi pala solid from the get-go. Pwede kasing arranged marriage o pwede din na, ewan ko, nagagandahan, nagagwapuan kayo sa isa't isa. So, nagsanib puwersa kayo. Nagjowaan kayo kasi nga, physical, it's all physical. It's all, pwede din na intimacy. Intimate kayo sa isa't isa. Nagsimula kayo as fubo, ganyan, pero wala talagang depth sa relationship. So it's not built on a solid foundation. Eventually, sooner or later, it will fall apart. And that is this tower. Pero, regardless na kahit paanong itapon sa ni universe na sama ng loob, na kumbaga gusto kong turuan ng leksyon ng universe, kung ano man yung iba to sa'yo, I strongly feel na you're coming from a mature space na hindi ka susuko. Hindi mo, well, failure siya. Pwedeng failure of a relationship, pero hindi ka basta-basta, hindi ka iiyak, hindi ka magwawalo na parang, what has happened to me? Hindi ka ganun. Kasi Leo ka eh. Alam mo yon, may lakas ka, may inner fire ka. At ito turn around mo, or hindi ko sure sa ito turn around kasi pwede din ang free will mo ang gagawin. Lahat tayo may free will eh. Iba-iba tayo na magiging reaksyon sa isang sitwasyon. So, may chance na ma-turn around mo or makabawi ka or makaalis ka dun sa negative na binabatay sa iyo ni universe. May chance na makalaya ka dun kasi nga hindi ka basta-basta sumusuko. You will protect people that you care about, whom you care,
you care about a certain people in your life. Pwede kasing kids to, yung anak mo. Pero para sa mga anak, meron tao sa paligid mo na ayaw mong madamay at gagawin mo ang lahat para hindi sila madamay. So kung wala kang anak, pwedeng pamilya mo to, kapatid mo, magulang mo, ganyan. Sa POV mo, nasisira yung pangalan mo dahil dito sa partner mo. Puwede din na hindi kasalanan ng partner mo kasi two-way street ang partnership, eh. Hindi mo natin puwedeng i-blame lahat dun sa partner natin. So, malamang may accountability ka rin. So, regardless kung accountable ka o accountable yung partner mo, ex mo, whoever, hindi ka papayag na madawit ang kahit sinong tao, masaktan yung ibang tao. So, lulunukin mo yung pride mo, which is sometimes unusual of a Leo. Lulunukin mo yung pride mo at gagawa ka ng paraan para makaalis na tuluyan at you will stand your ground, you would plan, alam mo, marirecognize mo, o sinasabi sa ni universe ngayon na you have everything, you have all the resources that you need. And karma is a bitch, it will bite back, gumawa ka ulit ng mali, at sira ang sira ang plano mo. Pero gumawa ka ng tama, i-reward ka ni universe. Maaring ngayon ikaw ay nakapahinga pa lamang, merong failure of a relationship, failure of I don't know, marriage, merong pagbabago mangyayari sa buhay mo. At 'tong pagbabago na 'to, kung makakaharap ka sa choices na kailangan mong pumili, ingat ka na yung pagpili mo, yung kumbaga yung i-a-access mo na wisdom sa pagpili, make sure na ma-access mo yung wisdom mo sa pagpili kasi baka mamili ka out of desperation, mamili ka kasi out of unhappiness, gusto mo maghiganti. Ingat ka sa mga ganon kasi nga karma will bite back. Okay, hingi tayo ng mensahe. Hingi tayo ng mensahe mo, oracle card. Kahit sino pwede mag-oracle card. So, kung gusto nyo tong deck na to, tingnan nyo lang yung link sa description box. Pwede din kayo mag-personal na reading, personalized reading. Nandun ng everything that you need to know nasa description. Nahulog. Nasa description box. Kung may naririnig kayong ingay sa paligid, pasensya na po. At medyo hindi natin kontrolado ang mga fur babies ng ating kapitbahay. Medyo reactive sila eh. Kunin natin yung nahulog. Okay. Go for an adventure. Yung Sagittarius yata ito din yung nakuha. Expedition. Adventure awaits. So, kung meron kang kailangang pagdesisyonan, yun nga, same ng message na sinasabi ko kanina, huwag maging impulsive, huwag maging pagpadalos-dalos, pag-isipan mabuti ang isang desisyon. Basta ang intention mo ay nanggagaling sa maganda, hindi ka magkakamali dyan. Pero kung nanggagaling yan sa hindi maganda, which is yung sinabi ko kanina, gusto mo maghiganti, galit ka, gagawin mo to kasi nasaktan ka, dun ka kakarmahin. So, ingat ka sa pag-decide. Kung kailangan mo nang umalis sa familiar place kung nasa ka ngayon, umalis sa iyong comfort zone. Alice in Wonderland, alam mo yung isa kong deck, Tarot of the Divine, ang Seven of Cups, ito yung Seven of Cups. Ang Seven of Cups ay gantong-ganto yung image. So, si Alice, parang si Alice in Wonderland, 'di ba susundan niya yung rabbit. So whatever your life wants to take you right now, go for it. Sundan mo lang kung ano yung mga um, breadcrumbs o mga offers sa'yo, aralin mo lang yung mga options na binibigay sa'yo, i-check out mo lang. Hindi masama na i-check out, pero pag mamimili ka na, pumili ka based on set an intention bago ka mamili. Paano yung set an intention? Lagi nating naririnig yon, set an intention. Bawa, gagawa ka ng desisyon, no? Sana itong desisyon na ito ay makatutulong sa akin para makapag-heal, ganon. Laging good intentions. Kasi pag ill intentions, like, gagawin ko to kasi nanggigigil ako sa kanya, galit ako sa kanya, gusto ko maghiganti, yun ang ill intentions. Pag sinet mo ang isang bagay, once you make a decision na galing sa ill intention, asahan mo na karma will bite back. So,
Ito, adventure awaits. It's time to break out. It's time to be free. Give yourself the permission na palayain mo ang sarili mo sa mga bagay na nagwe-weigh sa'yo down. At if something excites you, go for it. Check out mo lang. Walang masama. So, iwan ko na yun doon, Leo. Salamat sa pabwisit at sana makita ko kayo ulit. Like, share, and subscribe lamang po para maabutan nyo ang mga next na video. Ako po, si A. And see you soon. Bye!